Hindi ito robot sa isang sci-fi na pelikula. Maniwala kayo o hindi, nasa loob kami ng isang pasilidad ng basurahan sa Sakay. Oh, there it is. It's going to get garbage. Dito sa incineration plant sinusunog ang mga basurang kinokolekta mula sa mga residente ng Sakay. Walang langaw o masamang amoy dito. Yan na yung apoy. Pinapanood lang nila. Hindi libre ang pagtatapon ng basura sa Sakay, tulad sa ibang lugar sa Japan. Do they have to pay? Or if you have 10 kilo, you have to pay 110 yen, which is $1 a bit more. $1 per 10 kilos. Yeah. Sa Pilipinas, may Clean Air Act na nagbabawal sa mga incineration plant dahil sa polusyong maaaring idulot nito. Kaya karaniwan sa atin ang tambakan o open dump site. What does he think of the system of open dump sites that they have in other countries, let's say in the developing world where they don't have this kind of... 我々は最初からこういう設備の中に入ったもんで。 Because ever since he started to work here, he has never ever thought about that way to deal with the garbage. So it's hard for him to imagine how they do it and why they do that. Because this is very normal, common for him already. Malaking hamon pa rin sa maraming bansa kung ano ang pinaka-epektibong solusyon sa basura. Dito sa Japan, kung saan limitado ang lupa para pagtapunan ng basura, maraming naniniwala na ito ang solusyon. Morning. Nagkaroon din kami ng pagkakataong baybayin ang Uchikawa at Doigawa Rivers, mga makasaysayang ilog sa Sakay. Ang ilang parte ng mga ilog na ito ay kanal na gawa ng tao noong ika-13 siglo pa. Proteksyon daw ito laban sa mga gustong sumako sa Sakay. Inabutan kami ng high tide, kaya parang naging tsubibo ang bangkang sinasakyan namin. Papa! Monito. So when the tide Yung goes ilalim ng low, tulay, tingnan mo. it gets pretty low as well. Pero tulad ng ilog Pasig, may maruming nakaraan din ang mga ilog ng Sakay. Mahigit 30 taon na ang nakararaan. Ganito ang kalagayan ng dalawang ilog na ito. Ngunit nagising din sa katotohanan ng mga taga-Sakay. Regularly, we come here and clean up, just taking up the waste and the garbage with some people on a voluntary basis, of course. But the picture you showed 30 years ago was very dirty. Yeah, we had a kind of construction to clean up for the cleanup project. Yeah, but you had to tell people, create a system so that people will not throw their garbage in the river, right? To cooperate to our project. Bago tuluyang mawala ng buhay ang ilog, nagkaisa ang mga taga rito sa pagsagip sa ilog Doigawa at Uchikawa. Ngayon, maunlad na ang turismo sa ilog at nakadadagdag din ito sa progreso ng Sakay. Pagsagip sa kalikasan ang isa rin sa pangunahing layunin ng Sakay ASEAN Week. Mystery of the waves is what we call this. One story that we did on global warming was on the island of Catanduanes, which is on the easternmost side of the Philippines, which experiences many typhoons and other extreme weather. As a reporter, I feel one of the most effective ways to cover the environment in the Philippines is not from inside a vehicle, but on a bicycle.
Sa bandang huli, wala pa rin kaming maimungkahing mabilisang solusyon sa mga malalaking problema. Pero tulad ng mga malinis na ilog, likas yamang ding maituturing ang pagkakaisa at pag-uugnayan, anumang lahi ang pinagmulan. Ito ang likas yamang hinding-hindi tayo mauubusan. Arigato.